Ito is po sa mga pinakamahusay na abandonadong mansion na nasuri ko. Marahil nasa top 5. Nandito tayo para sa pagsusuri, hindi para makialam sa personal na bagay. Ang halaga nito ay napakalaki, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking utang, pero mukhang may mga taong pumasok dito na may masamang intensyon. Kamusta kaibigan? Anong balita? Anong nangyayari? Yung mahal ko ang mga pugs. Hindi nga, sa'yo ba ito pare mahal ko ang mga pugs? Bro, pare mabuti at nakita kita ulit. Pare mabuti at nakita kita. Pare ikaw yung... Nagpapakahirap sa laro na sinusubukan mong... Sinusubukan mong pare, madali lang oh. Simula pa lang viral ka na. Diyos ko. Parang bagong gising ka tapos vlog mo ako. Meron akong bagong gising kaya okay lang tayo. Sa video na ito, magiging tank top gang tayo. Meron tayong tank top, hinihiram ko yung kay Jeremy. Kung saan bumubuhos ang ulan, bumubuhos na parang bigla ang malakas. Ay hindi. Hindi yun. Hindi tayo mapipigilan. Oo, ako'y pumapayag. Tayo'y magpapatuloy sa sigurado. Dahilan kung bakit sobrang init at ako'y maraming pawis. Kaya kailangan ko ng sando. Wala akong dala na sando. Dapat nagdala ako. Pero gagamitin ko muna ito ngayon. Sige, aalis na tayo. Aalis na kami. Nalulungkot si Frank. Frank ay malungkot. Pasensya Frank, alis na kami. Nasa bintana siya. So ganyan sa katuan, papunta kami sa tindahan. Kailangan na ng spray, pero sa insekto at kailangan na ng inumin dahil magiging isang paglalaki ito at may mga puto sa kagubatan. Maalinsangan at lahat ay laban sa amin. Pero gagawin natin ito. So, nakikilong sword ko to. Yan na yan, mosquito. Dapat. Bumili na lang ba tayo ng isang bote? Oo, tingin ko sapat na yun. Yun na nga. $10 din oh. Nakakuha kami ng ilang Gatorades, may mga electrolytes sa akin. Nakuha namin ang kailangan namin, nakuha namin ang hydration, nakuha namin ang tick spray at ngayon ay pupunta na kami sa lokasyon. Makikita ko kayo kapag nakarating na kami doon. Meron kaming mahaba, mabuti na rin, nalakad para makarating sa lugar na yon. Kaya medyo na-excite na ako ngayon. Sa tingin ko ay magugustuhan ninyo ito ng sobra. Tatalakayin natin ang abandonadong mansyon na ito. Itinayo ito noong maagang 2000 at tinitirhan ng isang pamilyang politiko. Ayon sa mga chismis, hindi maganda ang kanilang kasal at bago namatay ang asawa, nagbalak siyang mag-file ng diborsyo. Ipinasa ang bahay sa asawa. Tumakbo ito para sa isang posisyon sa politika noong 2016. May utang palang $250,000 sa buwis na sinasabing galing sa yumaong asawa. Nasira ang kampanya at napilitang mag-file ng bankruptcy. Sa huli na foreclose ang mansyon at noong panahon na iyon, ang halaga nito ay higit sa $3,000,000 at kalahati. Sige, kaya kakarating lang namin sa lokasyon. Ito ay isang mahirap na paglalakbay. Kailangan naming dumaan sa lahat ng mga puno at palumpong na parang 2 oras na diretsyong hindi ako nagbibiro. Nakahiga lang ang damo ng ganyan kasi nandoon lang ito. Kahit yung manghigan kung saan natutulog ang mga usa. Wow. Ang kanilang likod bahay ay talagang kahanga-hanga. Tingnan mo ang likod na bahagi ng bahay. Wow, meron silang isang kamalig dito. Sa tingin ko, laruan lang yun at hindi dapat katakutan. Kaya nakapasok na kami sa loob isa. Hula ko yun ang daan papunta sa ikalawang palapag pero hula ko muna tayo dadaan sa kusina at grabe talaga ang ganda nito. Sobrang liwanag ng araw mula sa likod ng bahay ko. Gusto ko yung natural na ilaw na dumadaloy anuman ng oras. Malamang pinlano nila yon nung unang itinayo ang lugar. Pero tignan mo yung bintana dito, malapit sa lababo ng kusina. Yan ay kahanga-hanga at kapag tumingala ka, merong makulay na film sa kisame. May ilang bagay na nakapatong sa counter. Ito tayo speking makahel.
Hulang para ito sa dekorasyon. Magandang kusina ito. At ilang mga holder ng menu card. Hugis ito tulad ng mga korona ng hari. Nakakita ko ng lumang camera. Meron kaya itong film pa? So ito ay mula sa pag-develop para sa Mayo 2007. Malamang na hindi na ito maganda. Yung kusina ay may kasamang isla. And ito rin ang lutuan dito. Meron pa rin ilang mga larawan ng pamilya na dati rito nakatira. Nakita ko kung saan nila itinago lahat ng mga merienda dito. Ay, meron pa rin siyang mga cereal at parang isang garapon ng peanut butter na naiwan at may mga langgam sa buong sahig. Pasensya na sa pawis, mainit talaga ngayon. Mayroon kong isa pong lugar dito na may isang ginamit para sa isang maliit na lugar ng pagluluto. Kahanga ko na paano bukas na bukas ang harap o sakang pinto. And ayos tayo, ito ang pinakamagandang hagdanan na nakita ko sa isang abandonadong gusali. Maging ang hawakan ay may mga dahong ginto. Marami sa mga bagay dito sa mansyon na ito ay may dahong ginto at iridescent na dahon sa lahat ng dako. Hindi makapaniwala, hindi ito mura sa lahat. Meron tayong yearbook ng mataas na paaralan. Sobrang lumana na nagdidikit-dikit na ang mga pahina. Hindi ko ba ito maaaring buksan? Ito. Baka may nagtapon ng TV na to. Mula sa itas, sira-sira na ito. Enough na rito ang lahat ng mga kalat. Napakaliwanag ng araw ngayon. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Bawas na katahimik at punta ko kung expecting sa inabandon ng lugar. Patamahal ko kung paano ang sala ay parang isang bukas na espasyo at kung pupunta ka sa ikalawang palapag, maaari mo lang silipin mula sa hagdan. Ang paddler ay humigit kumulang 20 hanggang 30 talampakan ng taas. Kahibangan ito, tingnan mo ang haligi. Ang unan ay dati nasa lugar na yon at natanggal. Hindi ganong marami ang vandalism dito. Sa katunayan, walang graffiti o kahit ano. Kaya nagtataka ako kung ano ang maaaring sanhi ng maraming pagkasira sa loob ng bahay. Posibleng dahil sa mga bagyo, bukas na bukas ang pinto doon dahil sa hangin. Kaya baka ang hangin lang ang nagkalat ng lahat, hindi talaga sigurado. Pero mukhang may mga tao talagang pumasok dito na may masamang balak. Napansin ko lang ito, ang kalan na ito may parang maliit na makinilyang bagay. Ito'y magandang kalan. Mahal ko kung gaano ito kataas at may malaking salamin at ilang haligi. Maganda rin dahil sa salamin. Makikita mo ang hagdan ng bakal mula sa ikalawang palapag. At may natirang mga 400 sa likod. Mag-iwan naman komento sa ibaba kung kilala mo ang 400 artist o kantang ito. Hindi talaga ako pamilyar sa alinman sa kanila. Anita Baker. Earth, Wind and Fire. Pamilyar ako sa kanila. Mahal ko yan. Mahal ko ang bandang ito.
Sige, patuloy tayo. Meron tayong malaking kwartong ito na nagdadala sa lugar ng pool. Ibig sabihin, ito rin ang nagdadala sa lugar ng pool mula sa kwartong yon na ang sala dito, sa tingin ko ito ay parang isang uri ng ballroom or baka dito sila kumakain o baka ito ang dining room talaga ngayon na naiisip ko ito lahat. Ang mga bagay ito doon, nakikita ko ang mga tasa, ang lababo doon din, mga bote ng tubig. Kaya malamang may malaking lamesa dito. Hindi ko alam kung saan ito maaaring napunta. Kakaiba na maming pamamagitan ang naiwan pa rin, pero mga bagay tulad ng mga lamesa sa kusina ay hindi makita kahit saan. Nakahanap ako ng isa pang larawan ng pamilya. Mukhang larawan ito ng ina at ng anak na babae. Tingnan mo, gusto ko to ang disenyo ng pader at may magkintong dahon din. Mukhang ito ay pininturahan tulad ng kamay na pinintura sa pader. Makikita ito sa bawat sulok ng silid na ito. At sa kisame rin, wow, sakop ang buong kisame. Nakahanap ka ng garahe. Ito yung malaking garahe na kasya ang 4 na kotse. Hindi ito sobrang espesyal pero medyo astig ito. Walang kotse na naiwan? Hindi, walang kotse doon. Parang kama. Doon, may taong nagpapalamig doon. Oh, wow! May mga papel doon, parang mga papel ng pagka-bankrupt. Grabe, sobrang lala nun. Ano ang nasa kwartong iyon? Ang kamanay, ito'y kakaiba. Parang kwarto ito ng isang bata. Parang dito na natili ang bata. Oo, malamang. May malaking stuffed animal sila ron. Mas maganda pa ang lugar ng bata kaysa sa akin. Oo, talagang magandang kwarto. Ito ay inilipat kaya sa tingin mo may taong... Sige, or baka yun na yun. Baka hindi ito ang kwarto ng mga bata. May taong naglipat lang nito dito. May medyo buhay na press yung ayos yung nakakibang this point na magkaroon ako. Alam ko na ito tayo. Medyo nakakainis yun ng kaunti. Sobrang dagdag ito, sobrang sobra. Parang nakita ko yung isa kung saan meron silang buong bagay na tumatawid sa buong kama. Oo, parang gawin mo na lahat or Tama, ito. madaling makalabas o makatakas sa kwartong ito. Habang nagpipicture ang mga lalaki doon, pupunta tayo sa kwartong ito na malamang isa sa pinakamalaking kwarto dito na sobrang marangya. Oh my gosh! Tingnan mo ang kisame. Itong iridescent foil na talagang mahal, bagay na bagay sa kwarto. Grabe, malamang na ito ang pinakamagandang abandonadong mansyon na aking na-explore. Top 5 siguro. Sobrang kahanga-hanga. Hindi pa ako nakakakita ng iridescent sa isang mansyon. Ito ang unang beses. Sabihin mo sa comments ang iyong mga saloobin tungkol sa lugar na ito. Gusto kong marinig ang lahat tungkol dito. At sabihin mo ang hi sa Premiere Chat. Malamang na ipinapalabas na ngayon ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video hanggang ngayon, huwag kalimutang pindutin ang like button at ibahagi ang video sa sinuman na sa tingin mo ay magugustuhan ito. Hindi ko pa nakikita ang ibang mga kwarto sa itaas, pero hindi ko sa tingin na may makakatalo sa kwartong ito sigurado. Sa tingin ko ito talaga ang pangunahing kwarto dahil may malaking banyo itong nakakabit dito. At meron din itong malaking walk-in closet. Marahil lahat ng kanyang mga damit. Lahat ay naiwan, walang inimpake. May resibo ako para sa kuryente.
Kabuuang bayarin $420. Magagandang damit. Ay hindi pwedeng. Nandito pa rin lahat ng ating sapatos, Jennifer Lauren. Colin Stewart, marami sa kanila ay mula sa mga luxury brand. Sino man ang magsusuot ng t-shirt sa ganitong mainit na panahon. Pero pawis na pawis pa rin ako, walang pinagbago. Palagay ko, meron pa akong ibang damit sa gilid na ito. Ilang mga magasin mula sa Egypt. Mayroon tayong ilang papel dito mula sa korte. Nagdedetalye tungkol sa nangyari. Ang mag-asawang dating nakatira dito. Papanatilihin ko yan na pribado. I-blur mo lang lahat ng mahalagang nakikita ko. Nandito tayo para mag-explore mga kaibigan. Hindi tayo nandito para makialam sa mga personal na bagay. Nais ko lamang ipakita at idokumento ang maganda nating bahay. Walang nakakaalam kung kailan masisira o mawawala ang lugar na ito. Nangyayari na ito at kung hindi sila kikilos, lalala lang ang sitwasyon sa lugar na ito sa mga susunod na taon. Wow, maganda ang bathtub na ito. Ito ay parang ilang puting pulbos sa loob. Sabihin mo sa mga komento kung ano sa palagay mo ito. Mukhang alak ito. Kahit ang bathtub ay may iridescent foil bagaman, ito'y medyo nagugulay na tulad ng makikita mo. At muli, diretso mo ay may isa pang walk-in closet na halos puno ng maraming damit. Oh, nakikita mo ang isang larawan ng Reunion A. Panginoon ng Kagalingan, Diamond Award, 1,994. Nakita na natin lahat sa unang palapag hanggang ngayon. Sabi ko, oras na para tayo ay sa itaas. Sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon. Kung oo, huwag kalimutang pindutin ang paborito button. Nasasabi ka kung makita ang iba pang ating matutuklasan. Ay, hindi, mga kaibigan. Parang merong isang Baby daga na namatay dito mismo. ay Diyos ko. Sobrang init dito sa taas. Hindi mukhang malaki ang ikalawang palapag. Sigurado na maganda ang tanawin. Yep. Mula rito sa taas kita ang pool. Talagang nag-enjoy ako sa railing ng sobra. Santo Dios, nagbalik loob ako. Tignan mo itong bintana at mayroong mga malalaking langaw na parang kabayo dito. Sa tingin ko, kumakagat din sila. Ako, ayaw kong malaman. Hindi ako sigurado kung saan magsisimula. Magsisimula tayo sa gilid na ito. Nang ito ay isang kwarto lamang, oh. Ay, nakikita ko ang isang higanteng wasp direktang nasa pinto. Yan right, sumakit. Tila may alagang daga o hamster sila. Mukhang may daga sa hagdanan. Sana'y hindi namatay ng masaklap. I-thumbs up para ipagdasal ang kapayapaan nito. Oo, ayaw kong lumipad ang bagay na yun dito. Marahil may pugad sa isang lugar. Ang bag na ito ay mula sa Baby Fat. Ay nako, hindi, huwag kang lumipad papalapit sa akin.
Tumakbo lang ako palabas doon, mukhang nakamamatay yun. Tara tingnan natin ang gilid na ito. Babalik tayo ulit. Baka mawala ito maya-maya. Hindi naman marami ang laman doon. May maliit na pasilyo ng balkonahe ito. At malamang 2 pang ibang kwarto. Oh, ito ay kakaiba. Mayroong kang aparador at sa gitna mayroon ka lamang nitong aklat na inilagay na tinatawag na ang aklat. Tungkol saan ang aklat na ito? Ang aklat. Ano ang aklat? Ito yung Biblia. Kapanapanabik. Bawat kwarto sa itaas may kanya-kanyang maliit na balkonahe. Diretso lang na lumakad papunta doon. Hindi pwede. Kahit buksan ito. Sige, sa totoo lang, pwede mo itong buksan kung gusto mo talaga. Kung yung kwarto ay may sariling banyo. Marahil ito ang kwarto ng anak na babae. Mukhang banyo ng bata dahil sa mga knobs nito at may ilang makeup sa counter. At direktang katabi nito ay itong malaking walk-in closet. Mabaho talaga ito. Parang may mga dumi ng hayop dito sa loob, oh. May natira ka pang mga damit? Oo, parang ito yung kwarto ng mga bata. Nagmumukha tuloy basura ang kwarto ko. Ang laki. Kaya dito sa sulok ko na ito, meron kang poster ng Pog na nagsasabing masayang ina para sa pinakamahusay na ina kailanman. Aha, kaya pustahan may alagang Pog sila. Okay ba ito papunta sa kwarto o baba lang to? Oo, sa tingin ko iyon ang hagdanan papunta sa kusina. Sige, nasa kwarto na ulit ako at sa tingin ko ang bubuyog ay nasa likod na naman ng kortina. Tignan mo lang ng maigi, manatili ka lang diyan, pakiusap. Huwag kang gumalaw, sana iyon na ang nakita natin kanina. Ang daming damit, parang lahat ito ay pangbata rin. Nasa lahat ng dako sila. Damn. Mukhang meron din silang parang hawla ng ibon, kaya meron silang alagang ibon. Medyo hindi magandang lugar para itago ito. Sobrang init dito sa taas. Kakababa ko lang, malapit na kaming lumabas at tingnan ang labas ng lugar. Pero tignan mo ito, nakita ko na ang garahe na pinag-uusapan ng aking kaibigan. Posibleng may nakatira dito na squatter nun. Ipinakita nito na matagal nang walang tao sa lugar na ito. Talagang mukhang may natulog dito. Meron pang parang rain jacket. Pakiramdam ko na sa garage sale ako.
Nagtatanong ako kung gaano nakatagal bukas ang garahe. Meron pa rin tayong mga TV dito. Ito ang mga papeles ng korte na pinag-usapan ng kaibigan ko. Magbubura ako ng maraming bagay dito. Ngunit at tayo pahiwatig, since we need lahat picture ng pamilya. It's still malay. Grabe. Napakalaking halaga nito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong dami ng pera sa tanang buhay ko. Oh, nagpapahinga lang sila habang hinihintay ako. Halos tapos na dito. Maganda ang paglubog ng araw ngayon. Palagay ko dito ay mayroong isang maliit na kusina. Sa kakatunayan, hindi ito bar. Mabubukas ito para makakuha ka lang ng inumin habang nagpapahinga sa pool. Astig yan. Anong masasabi mo sa lugar na ito, pare? Ito, sobrang gulo nito. Kakarating ko lang sa lugar ng pool. Magkakaroon ako ng cool na larawan dito. Hindi ko alam kung bakit, pero cool palagi ang shot kasama ang pool. Nagre-relax kami habang kumukuha ng larawan sa likod. Meron silang parang maliit na chicken farm sa isang punto. Gusto ko yan. Isang araw kung may sarili na akong bahay, gusto ko ng parang chicken farm sa aking likuran. May ilang kaibigan ako sigaw para kay Andrew na gumagawa nito. And sila ay may libreng itlog palagi. Wow, ang kalat ng pool ngayon. Or backstep 111 para makahanap ng abandoned na lugar, gamitin ang Google Maps Satellite View. Hanapin ang mga lugar na may sira-sirang pool. Madalas ito ay indikasyon na abandoned na ang mansyon. Suriin ng mabuti ang likod bahagi nito para kumpirmahin. Alam ko nakita namin ito nung dumating kami sa simula ng video, pero gusto ko lang mag-aksaya ng mas maraming oras tulad ng isang bagay na napapansin ko. At ang mga simbolo sa pader dito, ako. Sa tingin ko doon ang lugar ng apoyan. Mahal ko ito. Mga haligi. Oh, may nakita kaming lumilipad na drone sa paligid. Pasok na kami sa loob. Kung sino ito, sa tingin ko sila... Malamang na nagparada na gano'n. Posibleng may ibang grupo na nagsusuri kung gusto nilang tuklasin ito. Lugar o... Parehong lugar kung saan tayo bumaba. Oo, tama. Lahat. Lahat tayo ay nakarating na sa harap ng mansyon. Si Jeremy ay malapit na magpalipad ng kanyang drone. Baka gawin ko rin iyon dahil kamakailan ay nag-e-explore ako bago magtakip silim para manatili sa mga paglubog ng araw. Pakiramdam ko mas mahiwaga ito, hindi mo gugustuhing mag-explore sa hapon dahil sobrang init. Ngayon lang ito lumamig kaya perpekto. Ang mansyon na ito ay maganda. Hindi ka panipaniwala. Nakuha ko ang huling lugar na check at ito yung kabang ito dito. Mukhang ito rin ay isang guest house. Mahal na mahal ng taong ito ang kanyang mga kabayo.
Narito ang isa doon sa mga establamento ng kabayo. Malaki ito. Kakapasok lang namin sa guest house. Maganda ito. Meron lamang silang sala dito. Isang maliit na kusina, kainan. At ang banyo. May washing machine at dryer ako. Natakot ako talaga. Akala ko may tao sa loob ng sleeping bag na yun. May tao talagang nagtirik dito sa loob. Kakalabas ko lang ulit. Hindi ko alam ang tunog ng audio ko dahil sa ingay ng mga insekto. Kaya sa tingin ko, aalis na kami at tatapusin na ito. Makikita mo ako pagdating ko sa kotse. Lahat kami ay nakabalik na sa tahanan. Hindi makatakas sa amo. Naglagda kami ng kontrata. Gamit ang aming mga kaluluwa para sa kanya. Amo Frank. Amo Frank, natapos na ang gawain. Ano pa ba ang gusto mo sa amin? Sa totoo lang, handa na akong maligo, maghanap ng kuto at mag-impake sa aking silid. Kamusta mga kaibigan? Kakaabot ko lang sa aking kwarto. Ako'y matatapusin na ang video dito. Naging isang mabangis at kahibangang araw. At sana nagustuhan ninyo ang video ngayon. Ipaalam sa akin sa mga komento kung ano ang pinakagusto ninyo dito. Para sa akin, ang lugar na ito ay napaka-special talaga. Ibig sabihin, isa ito sa pinakakakaibang abandonadong mansyon na aking na-explore na may lahat ng iridescent at ginto na dahon. Ito ay talagang kahanga-hanga. Nagbabara lang ako ng pinto dito dahil literal na sumusugod ang aso ni Jeremy at parang legit na tinutumba ang pinto at tinutulak ito at tumatalon sa kama. Kaya sinubukan kong matulog at malamang susubukan niyang gisingin ako. Siya ay isang mabangis na aso, ngunit may mabuting kalooban. Pero oo mga kaibigan, kaya tatapusin ko na dito. Manatiling nakatutok para sa susunod na video tuwing Miyerkules at Sabado, 6 hanggang 8 PM Eastern Time Kapayapaan. At salamat sa